attend ako yung seminar. Kinansel ko yung mga clinics ko. Yung seminar po, Makati Shangri-La Hotel. Sikat o hindi sikat? Sikat. Habang nagdadrive ako papunta ron, iniisip ko, sabi ko, sino kayo mga attend dito sa time management seminar? Malamang mga doktor din na tulad ko. Malamang mga taong negosyante, mga busy, politiko, baka may artista pa. Sabi ko, baka dito na ako makahanap ng girlfriend. Eto na, pagbukas ko ng seminar room, function room sa Makati Shangri-La Hotel, sabi ng speaker, isang bagsak, sinara ko yung pinto. Sabi ko, time management seminar, tapos isang bagsak, sabi ko, kulto. Ang itsura ko po noon, naka-long sleeve ako, may korbata, suot ko yung puting na gown hanggang tuhod, nakalagay Kabantog MD Makati Med. Formal na formal. Huminga ulit ako ng malalim, binuksan ko yung pinto, sabi ng speaker, 2 bagsak, sinara ko na namin. Sabi ko, hindi na guni-guni ito, bangungot na to. Huminga ako ng malalim, binuksan ko yung pinto, ang daming tao, 1,000. Tapos yung 200, 300, nakatayo na sa likod, amoy tao na. Alam niyo amoy tao? Tanongin mo sila nakatayo doon, alam nila yon. Yung parang siksika na, iba na simoy ng hangin. So pagtingin, sabi ko, ang daming tao dito, tapos yung suot nila, hindi naman mukhang professional. Yung isa naka-shorts, yung isa naka-chinelas. Sabi ko, anong time management skills na kailangan nito? Mukhang tambay sa kanto to. So lumabas ako. Sabi ko, lokohan to. I left the seminar. Paglabas kong ganun, dumating yung nag-imbita sa akin. Sabi, Dok, buti salamat, dumating ka. 20 kayong inimbitahan ko, ikaw lang naloko ko. Sabi ko, ang ganda. Kinansel ko yung mga clinics ko para umattend ng lokohan. Sinabi ko sa kanya, Brad, ganito yan ha. May 2 akong pagers, hindi pa kasi uso cellphone noon 16 years ago. Sabi ko, pag tong 2 pagers ko sabay nag-vibrate, ibig sabihin, may pasyente ako, emergency case, pasensyahan tayo, hindi ko tatapusin yung seminar, aalis ka agad ako. Sabi, wala problema, Dok. Tapos sabi sa akin, pero within the next 2 hours, pag hindi nag-vibrate yung mga pagers mo, sabi ko, ano ka ako? Sabi niya sa akin, aking ka. Sabi ko, ito ba din? Ito yung sinasabi ng nanay ko. So I was there. Imagine nyo na lang. Pakiramdam mo, naloko ka, nakatayo ako sa likod na likod, walang kainte-interes. Ang hinahanap ko na lang chicks. Kasi para kang nakidnap naghahanap na pa akong gano'n. Hanggang sa'yo nagsasalita pa na sa harap, taga-introduce lang. Dumating yung speaker, ang pangalan Nathan. Everybody say Nathan. Amerikano, kasing edad ko lang during that time. Kung ako kumikita ng 80,000 buwan-buwan, nung panahon ko, 16 years ago, guys, itong taong to, kumikita ng 10 to 20 million pesos per month. Yan yung kinikita niya. So, nung pinakita yung kinikita niya, nagduda kagad ako. Siyempre, doktor, matalinong tao, ma-analyze na tao. Sabi ko, ako nga 80,000 buwan-buwan, wala na akong pahinga. Linggo na lang ang pahinga ko. Ito pa kaya? Kumukura pa kaya yan? Baka hindi na humihinga yan. Tapos pinakita yung mga pictures niya sa mga bakasyon niya. Guys, 3 buwan sa Bali, Indonesia. Bali, Indonesia. Sikat o hindi sikat? Pangmayaman. Pagpunta sa Pilipinas, 3 buwan sa Boracay. Sabi ko, teka. 6 na buwan nagbabakasyon, kumikita ng milyon-milyon buwan-buwan. Paano nangyari yun? Hindi ako naging interesado sa milyon. Naging interesado ako dun sa bakasyon. Kasi isipin mo, kumikita ako ng 80,000 buwan, sabi ko, pag iniwan ko yung clinic sa Makati Med, para mag-Boracay, paano na yung pasyente ko? Kasi kahit doktor ka, no work. Isipin mo, doktor ka lang, no work, no pay ka pa. Paano pa kaya pag hindi ka doktor? Mas lalong no work, no pay ka. Tama o tama? So, naging interesado ako. Nagsalita yung Amerikano, 2 oras. Nung matapos magsalita yung Amerikano, pumunta sa backstage, natapos yung usapan. Ako, hinabol ko siya. Sabi ko, Nathan, my name is Ed. Inabutin kami kung ganyan. Sabi ko, my name is Ed and I'm a doctor by profession and I would love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? Natuwa sa akin, doktor, interesado sa ginagawa niya. Pag abot ko lang kamay kong ganyan, kinamayan niya ako. Pag kamay ko sa kanya, hinigpit ako yung kamay ko sa kanya, tapos bigla ko kagad binulsa. Kinaskas ko sa mga bulsa ko. Habang kinakaskas ko sa bulsa ko, sumisimangot siya. Akala niya may buni ako. Rule number 1, kapag nakakita ka ng taong successful, tulad ni Mike Macrohon, kumikita ng malaki, nag-i-inspire ng tao, kamayan mo rin.
Pag kinamayan mo, ibulsa mo rin, ikaskas mo rin. Ngayon, tanongin niyo ako kung bakit. Para yung swerte, lumipat sa inyo. Amen? Ang problema sa iba, kamay, tapos na ipapagpag. Ano na nawala? Ano nangyari doon sa Amerikano? Kinausap ako for 15 minutes. Yung mga salitang ginamit sa akin for 15 minutes, dala-dala ko hanggang sa bahay. Hanggang sa paghiga ko sa kama. Pagtingin ko sa kama, nakita ko puro bilog-bilog. Paglabas ko ng kalsada, kinabukasan, lahat ng taong makita ko bilog-bilog. Pinasukan ko yung 6 na clinics ko at ako po'y nag-resign. Tinalikuran ko yung trabaho Monday to Saturday, 7 to 11 at ang sweldong 80,000 buwan-buwan. 16 years ago. Akala ng mga colleagues ko, si Doc Ed magno-nursing na. Tandaan nyo na uso dati yung doktor nagno-nursing para pumunta ng US? Pamilyar po ba? Akala nila nagganon ako. Hindi nila alam, magbibilog-bilog na ako. Ano po nangyari sa inyong lingkod? Ginawa ko yung negosyo nung Amerikano. For the next 6 to 8 months, ginawa ko yung negosyo niya part-time, 5 hours a day. 5 to 6 hours a day. Ano po nangyari sa inyong lingkod? After 6 to 8 months, I was making $500,000 pesos per month. Yung nangyari po ba? Maganda, napakaganda. And then I realized, teka, yung nagturo sa akin, Amerikano. Yung mga produkto, karamihan, American products, yung mga business models and concept is geared towards the American communities. Towards the US. Sabi ko, teka, lahat ng kausap ko, puro Pilipino. And then I studied it, and then I realized, what if i-tweak ko yung natutunan ko towards the Filipino mass market? Kasi may mga konseptong hindi aplikado sa Pilipinas, pero puputok sa US. Kunwari, sa US, pag kayo napunta ng US, bumili ka ng shampoo. Ang shampoo doon, galon-galon. Sa Pilipino, pag bumili ng shampoo sa Pilipinas, paano? Sa ibang-iba. Ibang-iba, di ba? So, pwede bang magtayo ka rito ng shampoo, bilihan, galon-galon? Lugi ka mo, walang bibili sa'yo. May bumili man, konting-konti. Tama po ba? So, kailangan mag-adapt. Nag-adapt ako nun. Tinuwik ko yung natutunan ko towards the Filipino mass market. Tapos tinuro ko sa buong grupo ko, ano nangyari sa inyong lingkod? At the peak of my second business career, I was averaging 1 million pesos per week. I was traveling all the way from China, Macau, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, US, Canada, Australia, Europe, Dubai, Abu Dhabi for business and pleasure. Awa ho ng Diyos, may asawa na ho ako. Isa lang. 4 na ang aking anak. Unang anak ko, babae. Lord, salamat ng marami sa blessing na ito. Ako po isang magulang na. Pangalawang anak ko, babae na naman. Lord, salamat po ng marami. Pangatlong anak ko, babae ulit. Lord, galit po ba kayo? Sunod-sunod, 3 babae. Ika-4 na anak ko, awa ng Diyos, lalaki na. Kaya huminto na ako. Sabi nila sa Chinese, swerte daw yan eh. Babae, lalaki. So you might be saying, Doc, baka kaya nagawa mo yan. It's because you're a doctor, you're a professional, you're good at public speaking. Guys, natuto na lang ako magsalita. Bakit? 16 years ko na ito ginagawa. Ang isang bagay, pag 16 years mo na ginagawa, gagaling ka talaga. Tama o tama? Miski si Mike na nagsimula, hindi ganun kagaling yan. Pero dahil kakasalita, natuto na lang. So yung nag-say, Doc, baka kaya ka kumita na malaki, you're a doctor. You're a professional. Paano naman yung mga hindi nakapagtapos? Now, to prove what I'm saying can be doable and kung ano mang pinanggagalingan mo, guys, nung ginawa namin itong company March of 2000. Okay? Ano po resulta ngayon? We have created more than 800 multi-millionaires na po. At ang good news, 80% ng 800 millionaires, masa. Everybody say masa. Dok, ano ibig sabihin ng masa? Magsasaka, mangingisda, tricycle driver, pedicab driver, jeepney driver, truck driver, bus driver, konduktor, naging milyonaryo. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang driver?
Pag mukhang driver, pwede yan. 20% ng naging milyonaryo, professional. Dok, bakit konti ang nagiging milyonaryo professional? Simple lang. Karamihan sa mga professional may pride. Tama o tama? Manager ako, Brad, manager ako. Wala akong time sa mga ganyan-ganyan. Di ba? Professor ako sa isang masikat na universidad. Iimbitahan mo ko dyan. Ano yung sasabihin ng mga friends ko? Pag inimbitahan, ano yan? Ba't ang daming tao? Ew. Okay, professional, may pride pa. Tanungin mo, magkano sweldo mo? 50,000. Magkano inuuwi mo? Magkano ipon mo? Wala. Bakit? Baon sa utang. 3 credit card, lahat max out. Pamilyar o hindi? Oh. Pero yung mga masa, ito yung sawang-sawa na maging mahirap. Bigyan mo ng opportunity, diyan sila umaasenso. At the rate we're going right now, guys, we are creating 100 millionaires per year. Or 2 millionaires every week. Daig pa natin ng Itbulaga, tsaka yung show ni Willie na pinagsama. Sipin mo, linggo-linggo, dalawa. Kunwari itong linggo ito, dalawa rito. Huwag ka lang kukurap, kasama ka sa dalawa. Kumurap ka. Huwag kayo mainggit, next week, dalawa naman dito. Okay, mainggit, dalawa dyan, bibigyan ng jacket next week. Next week dito naman, dalawang jacket. So, sundin mo na yung sistema, linggo-linggo, dalawa nagiging milyonaryo. Maraming Filipino-owned companies. Tama o tama? You've heard of Smart, you've heard of Globe, you've heard of Jollibee. Di ba? San Miguel, puro Pinoy ang may-ari. Nakarinig ka ng 800 na milyonaryo dun. Malamang may 800 na milyonaryo. Sino yung mga stockholder, mga investor, bumili ng stocks. Mayaman, lalong Jollibee. Nakarinig ka ng 800 na milyonaryo? Shell, nakarinig ka ng 800 na milyonaryo? Wala. Sa yung global po, kulang-kulang, we have around 50 galing SM, galing Jollibee, galing 7-Eleven, galing Shell. Ano trabaho? Kahera, delivery boy, tagalagi ng product sa supot, mahigit 50, naging milyonaryo dahil sa yung global. Simple lang. Simple lang. You just need to follow the system. Everybody say, follow the system. Doc, meron akong sinasabing system dito. Ang tawag ko rito, what if scenario. Sa Tagalog, ano kaya kung mangyari ito? Na-present mo ba yun, Mike? No, what if scenario. Number 1, what if number 1, mag-join ka? Sabi mo sa katabi mo, huy, mag-join ka. Magkano joining? 7,980, may Prada ka na. Number 2, what if mag-refer ka ng dalawa? Sabi mo, huy, mag-refer ka ng dalawa. Dok, hindi ako marunong mag-refer. Tuturuan kita. Tawagan mo yung kaibigan mo, lahat ng kaibigan mo, sabihin mo, partner, may negosyo ko, kailangan magkita tayo, kaya ka pwede, bukas o bukas. Mamili ka, no choice, bukas lang eh. Okay, wala, lambingan mo naman, huwag masyadong galit. Friend, may business ako, magkita tayo. Pag hindi ka pwede, susunugin ko, bahay mo. Abay, darating yun. Di ba? Mag-refer ka ng dalawa. What if number 3, yung dalawang ni-refer mo, tinulungan mo, makakuha rin ng dalawa, katulad mo. Am I clear? Yes. Kunwari gawin natin to, on your first month of doing the business, tamang-tama. Unang buwan ng unang taon. Diba? New month, new year. New life. Okay? What if gawin mo to on your first month? Ulit, ano gagawin sumali? Nag-refer ng dalawa. Yung dalawa, sa tulong ni upline, sa tulong ng company, tinutukan mo para makakuha ng tig. Dalawa. Yan ang gagawin mo. Wala namang kota-kota, wala namang pressure. For discussion purposes lang kaya ito pinapakita. Number 4, what if on your second month, ito gagawin mo on your second month. If this is January, ito February mo gagawin. Ano gagawin mo next month? What if huminto ka na? Ay, ang hirap pala. Ayoko na. Number 5, what if the worst thing happened? Na-duplicate. Everybody say duplicate. Ano Dok yung duplicate? Ginaya ka ng mga sumali sa'yo. Naghintuan din silang lahat on their second month. Sipin mo, ikaw huminto, sila huminto rin. Am I clear? Okay, what if, yun yung nangyari, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ano na kaya itsura mo after 12 months? Sino yung mga first-timer? Mama ng name? Jenaline. J po ba yun o G? J. Ma'am J, okay lang ba gamitin ito example? Okay, lahat ng ginagamit ko example, nagiging milyonaryo. Okay lang ituloy? Okay lang gamit-gamitin namin ikaw? Payag siyang paggamit, payag siya.
Si Ma'am J, Ma'am Jenaline. May asawa? Ilan po ang anak? Anim. Wow. Ano ng anak? What if ginawa ni Ma'am J? Ginawa ng paraan. Check, sumali. Nag-refer ng dalawa, check, nag-refer ng dalawa. Sa tulong ng upline tsaka ng company, tinutukan ni Ma'am Jenaline yung dalawa para makakuha ng tig. Ilan na po yun? Ha? 8? Dami naman. 4. Oops, February na. Ano gagawin ni Ma'am Jess sa February? Huminto na si Ma'am Jenaline. Bakit? Kumita na ako eh. Ano ginawa niya? Nagpunta sa parlor, nagpakulot. Yung kinita ginamit ng pakulot. Ano nangyari doon sa dalawa? Yung dalawa, first month pa lang nila. Nakakuha ng tigdadalawa, tinutukoy ng tigdadalawa para makakuha ng tig. Naging 8. Huminto na yung dalawa. Saan pumunta? Sa parlor. Hinanap si Jenaline. Yung 4, tinutukoy yung 8, makakuha ng tig. Naging 16, huminto na rin yung 4. Yung 8, tinutukoy yung 16, makakuha ng tig. Naging 32, huminto na yung 8. Bilisan na lang po natin. Naging 64, naging 128, naging 256, naging 512. Huminto. Naging 1,024, 2,048, 4,096, huminto. After 1 year, si Ma'am J, meron ng mahigit sa 8,000 na tao. Para po ang Facebook. Taas na kami naman Facebook. Ilan ang friends? Daan o libo? Yung libo mong friends, lahat ba nakita mo? Yung libo mong friends, lahat ba kilala mo? Hindi. Bakit umabot ng libo? Kasi yung in-accept ko, daan yung friends niya, kaya yung friends niya, friends ko na rin. Tama. Parang Facebook, umabot ng 8,000, pero ang kilala mo, nandito lang. Tama. Kung yung Facebook mo nga, umabot ng daan at libo, walang kitaan, ito pa kaya, may kitaan. So, dadami o hindi? Guys, kung nangyari sa iyo, yung nangyari kay Ma'am J, sa gantong senaryo, abay kumita ka lang ng 3.6 million o nag-average ka ng 300,000 pesos per month. Pwede. Balikan natin to. What if, to begin with, sabi ni Ma'am J, business pa rin, sige, aralin ko. Dok, ano ba option ko? Pwede ka mag-one head, ayan. Pwede ka rin mag-3 heads. Ano yung 3 heads, Dok? Ma'am J1, Ma'am J2, Ma'am J3. 3 J. Dok, ano nangyari pa nagta-3 heads? Simple lang, nadodoble yung income. Everybody say, double the income. E di kung nag-3 heads si Ma'am J, hindi 3.6 yan. Nadodoble yung income, that would be 7.2 million or nag-average siya ng 600,000 pesos per month. Ma'am J, pwede na ba? Pwede nang bumili ng asawa. Palitan. Ano gusto mo? Brazilian? Marami dyan. Biro lang po. So, balikan natin ito. What if kung ganito kaganda ang negosyo, Ma'am J? Dalawa lang ba yung pwede mong i-refer? Madami. What if in 1 year, 12 yung na-refer ni Ma'am J? E di mas malaki rito pwedeng kitain. Tama. What if sa na-refer niya, sabi, Ma'am J, ang daya mo. Ikaw nag-3 heads. 3 heads din ako. E di mas malaki pwedeng kitain. Tama. What if ang ginawa pa ni Ma'am J yung pinakamagandang strategy yung tinatawag na 7 heads. Everybody say 7 heads. Dok, ano yung 7 heads? 7 na 7 na yung 80. Kinabukasan, babalik agad sa yung 10-5. Kasi may 500, 1-5. Nag-7 heads ka. Ang maximum po natin hanggang 7 heads lang. Hindi na tayo pumapayag sa mas marami pa doon. Yan lang yung inaalaw ng company. Pag nag-7 heads, nati-triple yung income. Everybody say, triple the income. Hindi mo na po ito triple ito kasi iba inuuntog na yung ulo sa pader. Hindi makapaniwala. Dok, nangyari ba yun? Ang daming beses na. Ordinaryong tao, kumita ng kalahating milyon buwan-buwan, kumita ng 1 milyon buwan-buwan. Nangyayari po yan sa kumpanyang to. What if, balikan natin to, what if hindi huminto si Ma'am J? E di mas malaki pwedeng kitain. Tama o tama? Paano yun? Sige, January 2, February 3, March 5, April 4, May 1, June 1, July 7, August 8. Nagigets po ba? Kung hindi siya huminto, mas maraming tao, di mas maraming kita. Tama. What if sila, na inikisan ko, hindi rin huminto? Tuloy-tuloy lang. Everybody say, tuloy-tuloy lang.
Ito mas malaki pwede kitain dito. Tama. Guys, so kinompute ko, binary pa lang. Wala pang unit level. Wala pang store step. Wala pang royalty. Wala pang profit sharing. Wala pang trip to US. Wala pang trip to Macau. Wala pang trip to Europe. Gusto mo ba mag-travel? What if kalahati ng grupo ni Ma'am J nagkakape, live-in ang iniinom? What if kalahati ng kalahati nagpapalakas ng puso, vida ang iniinom? What if yung mga kababaihan ni Ma'am J nagpapaganda, nagpapabata? Umiinom ng perfect white, pinantutulak, white light. Paano yun? Ang lapot nun ah. E di mas malaki pa pwede kitain dito. Opo, Ma'am J. Ano pong probinsya ni Ma'am J? Cavite sa Makatwid, ikaw ay isang? Tagalog. What if sa grupong left side ni Ma'am J, may sumali? Presidente ng mga taga-Cavite sa Taiwan. Posible ba yan? Sa kabila may sumali, presidente ng mga taga-Cavite sa United Arab Emirates, Dubai. Posible ba yan? Eh, meron tayong office sa Taiwan, may office tayo sa Dubai. So, ibig sabihin, bansa na pinag-uusapan natin, hindi na tao-tao. Tama po ba? Yung products mo ba, maganda na ba aganda? Yung products ba natin ay pang-Pilipino lang? Pwede ba pang ibang lahi? Paano kung ang product natin, load? Ano pakialam ng mga Nigerian sa globe mo? At smart at saan? Tama. Okay, isipin nyo ito guys, March of 2006, nagbukas tayo sa Pilipinas. Pagdating ng 2010, nagbukas tayo sa Brunei at Singapore. May tao ba sa Brunei? May tao ba sa Singapore? O sinimintanong ko kung may tao. Hindi ko tinatanong kung may Pilipino. Kasi yung produkto natin pwede sa lahat ng lahi. Tama. Pagdating ng 2011, nagbukas tayo sa United Arab Emirates, meron din tayong office sa Hawaii, which is a part of USA. Pagdating ng 2012, nagbukas tayo sa Korea, may satellite office doon. 2013, nagbukas tayo sa Nigeria, tsaka Ghana. Para sa kalaman ng marami, ang Nigeria, 200 million ng population. Ghana, 30 million ng population. Kaya ang goal natin ngayong 2014, magbukas sa Macau, magbukas sa Indonesia, magbukas sa Malaysia, magbukas sa Qatar, sa Kuwait, saka sa Kingdom of Saudi Arabia. Dok, ilan ang tao sa Indonesia? 260 million. Sipin nyo na lang to guys. Ang Nigeria natin, ang Nigeria branch, nag-average tayo ng $1 million of sales every month. Sino upline? Pinoy. Ano ginagawa ng Pinoy? Tulog. Sa tingin nyo, kaya tulog. Kumikita hindi. Eh pag nangyari to kay Ma'am J, yung taga-Taiwan gumagalaw, yung taga-UAE gumagalaw, kahit si Ma'am J natutulog, may kita wala? What if si Ma'am J, sabi niya, okay to, kumikita ko 600,000 per month, gastosin ko nga, magburakay nga ako, magbakasyon nga ako, dalhin ko yung 6 kong anak. Ginastos niya isang buwan, 600,000. Nag-check-in sa Boracay, Shangri-La Hotel. 1 month, ginastos 600,000. Pagbukas niya ng, bakasyon lang eh. Pagbukas niya ng laptop niya, gumagalaw yung grupo niya sa kaliwa, gumagalaw yung grupo sa kanan, may 600,000 uli. Sipin mo, natulog, may kita. Nagbakasyon, may kita. Maganda na ba aganda? What if sabi ni Ma'am J, okay to, natutulog, kumikita, nagbabakasyon, kumikita. What if, ayoko na lang kita? Ano ginawa ni Ma'am J? Tinawagan yung leader na sa kaliwa. Tinawagan yung leader na sa kanan. Eh, yung leader na sa kaliwa, kumikita ng 200,000 per month. Ito, kumikita ng 300,000 per month. Leader nga eh. Sabi ni Ma'am J, uy, kayong dalawa, ang lakas yung magpasok ng points. Pwede ba hinto nyo na yan? Sawang-sawa na ako sa points na pinapasok nyo, minuto, segundo. Ano sabi ng dalawa? Siraulo ka pala, Aplin. Kumikita kami, bakit namin ito ihihinto? So kapag yung grupo mo sa ilalim, ayaw huminto, yung pagkita mo, hihinto hindi. Isipin mo, ayaw mo na lang kita, may kita pa rin. Sa trabaho mo kaya gawin mo yan, matulog ka, magbakasyon ka, sabihin mo sa boss na, boss, ayaw ka na lang kita. Ano sabihin nun? Fine, you're fired. Guys, nakakatawa. Ang dami ng gantong nangyari. Ordinaryong tao.
Kumikita extraordinarily. Okay? Tricycle driver for 12 years. Bisaya. May Bisaya ba rito? Taas ang kamay. Ayaw na umamin. Bisaya ba rito? Di ba Bisaya ka? Di, anong priba? Anong priba? Tagagaling ko lang Bohol. Meron nga ako rito Ayan, I love Bohol. Okay? Kakatuwa. Nag-leader summit kami ron. 120 ang participant. Isa sa mga facilitator si Leo Kaduyak. Si Leo Kaduyak sumali 4 years ago. Leo, 12 years na tricycle driver. Grade 5 lang ang narating. Hirap mag-Ingles, hirap mag-spelling. Sumali 12 years ago, bininta yung tricycle, nag-7 heads. Siyempre, tricycle driver din, alam mo yung mga suking sumasakay sa'yo? Di alam mo kung saan ang bahay. Lahat ng suking nga, na alam mo yung bahay, pinuntahan niya. Sabi nga, suki, kilala mo ko, di ba ikaw yung tricycle driver? Alam mo naman pagkakatiwalaan ako, sama ka sa akin, may business. Sumama. Saan dinala? Doon sa center. Pinagpresentan, sumali. Ano nangyari kay Leo? After 2 years, si Leo kumikita ng 200,000 a month, naglabas ng Pajero. Sumali sa 4 years ago, after 2 years ago, 200,000. Ngayon, magkano kinikita ni Leo? Si Leo, naka-Pajero na, naka-Fortuner pa, nagpapagawa ng 4-story building na bahay niya. Magkano kinikita ni Leo ngayon? 400,000 a month. Pag pinag-English mo, kukumbulsyonin. Laos na ang nosebleed. Isipin mo, hirap mag-spelling. Ano mo, i-YouTube mo. Leo Kaduyak in Global. Makikita mo, hirap na hirap mag-English. Pinapunta ko dito yan. 2 years ago, no, kumikita siya ng 200,000. Leo, binili kita ng ticket. Pinabook kita sa hotel. Meron kaming small training, 3,000, 4,000 na attend. Pwede ka ba magsalita kahit isang oras? Sagot niya sa akin, Dok, pag ako pumunta Manila, paano ako salita? Bisaya man? Sabi ko, pag nagsalita ka ng Bisaya, wala kami maintindihan. Siyempre, Tagalogin mo. Sabi ko, Dok, nihirap ako Tagalog eh. Sabi ko, nabili ko na yung ticket, nakabook na yung hotel, punta ka na. Pumunta siya. Ginawa namin sa isang events place yung training. 3,000, 4,000 na umattend. Nagsalita sa isang oras, tawa kami ng tawa, wala kami naintindihan. Anong point ko, mga kapusot ko, pamilya? Ultimo yung tao na hindi mo iisipin na kayang maging successful sa ganitong negosyo, kaya pala. Ngayon, ang question is this, bakit ka natatakot? Simple lang, hindi ka pamilyar. Pag ang isang bagay, hindi ka pamilyar, nakakatakot gawin. Pamilyar, tama ba? Kunwari, hindi ka marunong mag-bike, magbabike ka, nakakatakot. Hindi ka marunong mag-drive ng kotse, bigla kang pinag-drive ng kotse, nakakatakot. Sa totoo lang ito, mag-personalan tayo. Hindi ka marunong humalik. Walang biro, yung first time, paano ka humalik ng first time? Sige, isipin mo, paano ka humalik ng first time? Hindi mo lang kung pipikit ka, bubuka bibig, lalabas dila o ano. Totoo, hindi totoo. Nakita mo sa pelikula, pumipikit siya tapos bumubuka yung bibig. Mayaman, lumalabas-labas yung... Hindi mo ma-imagine eh. Pag gagawin mo na talaga sa shota mo, hindi mo magawa eh. Paano? Lalabas ba muna dila? Pipikit ba muna? Tatas ba muna yung paa? Lahat ng bagay, basta first time, nakakalito. Lalo na pag hindi mo alam. Pero pag alam mo na, yan lang pala yun. A-attend lang ako ng seminar. Magbibitbit ng tao. Pag sumali, 1,515. Pag sumali, umatin pa ng seminar, nagbitbit, kahit ako nasa bahay natutulog, may kita pa rin, meron. Dahil ginagawa mo na, nasanay ka na, pamilyar na sa'yo, nagiging mas madali na. Tama po ba? Dahil simple lang. Simple lang. Lahat ng mga negosyante, lahat ng mayayaman sa buong mundo, may pinaglalagay ng pera at may ginagawa. Ang tawag doon, leverage. Everybody say leverage. Ano yung leverage, Doc? Kahit natutulog, nagbabakasyon, ayaw mo nang gumana, gumagana pa rin para ikaw kumita. Lahat ng mayaman sa buong mundo, may ganyan. Kunwari, meron kang 35 million pesos, wala kang magawa, bili mo ng Jollibee. Nakatira si Ma'am J sa Cavite, nilagay niya yung Jollibee sa harap ng bahay niya. Pag 24 hours yung Jollibee niya, pag gising niya na, alas 4 na madaling araw, tinignan niya yung Jollibee niya, may tao, may kumakain, may kita siya, wala. Meron. Kahit natutulog, kahit kagigising, may kita. Yun nga lang, maglabas ka muna ng 35 million. Hindi mo kaya Jollibee. Baba natin, Chowking, 16 million. Kaya na ba? Kaya na? Hindi mo kaya, Mang Inasal, 5 million. Kaya na ba? Kaya na ba?
Hindi kaya, food cart, 200,000. Kaya na ba? Buko food cart, 50,000. Kaya na ba? 8,000. Pwede na, di ba? Pwede na. Eh, simple lang. Okay lang ba? Turuan namin kayo paano masenso. Okay lang ba? Step by step, ituro namin kung paano gagawin nyo. Okay lang ba? Pag nakita mo kung maganda to, okay lang ba gawa mo ng paraan? Okay lang ba? Pag yumama kayo, turo mo rin sa iba. Simple lang. Imbita ka lang. Alam nyo guys, karamihan sa gumagawa ng gantong negosyo, karamihan sa umaaten, pag nakikita to, nabubuksan yung isipan. Karamihan, pag nabuksan yung isipan, sumasali, ginagawa ng paraan, umaasenso. Pero, yung iba, na umaattend, gusto nga yumaman, gusto umasenso, pero ayaw gawa ng paraan, hindi na natin masisisi yun. Yun na yung mga mamamatay na mahirap. Di ba maraming ganun? Gusto bang umasenso? Maghanap ng trabaho. Ayaw. Gusto bang yumaman? Maga pala, umalis ka ng bahay. Ayoko. Mas gusto ko natutulog ako. Hindi mo na masisisi yung ganun, pero karamihan sa umaattend dito, nabubuksan ng isipan. Karamihan sumasalat ginagawa ng paraan. Siyempre nyo guys, mag-8 years na kami sa April. 8 years. Tumingin kayo sa likod. Konti madami. After ng seminar to, aalis lahat yan. May papalit ulit, ganito kadami. 8 years na namin, ganito pa rin karami ang nanonood blockbuster. Nakakita ka ng pelikula sa movie, 8 years ng blockbuster. Wala eh. Ano yung pala ba? Pagpag. Buhay pa ba pagpag? Yung kay Vice Ganda. Ilan lang nanonood doon? Nakakita ka ng pelikula, 3 taon, ang daming nanonood. Wala. Usually yung 2 months, 3 months, 5 months, after that, DVD, YouTube ka na. Tama. Isipin mo to, 8 years na, ang dami pa rin umaattend. Bakit? Tanongin niyo akong bakit? Kasi yung pinapanood nyo rito, buhay ng totoong tao na nababago at umaasenso. Kaya masarap panoorin. Tanong, bakit ang Pinay ang hilig sa teleserye? Alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-relate ka. Yung mayaman, si Don Jose Montemayor, di ba yung mga pangalan ng mayaman? Yung mahirap, si Carmela. Di ba? Ano na, aapi-api si Carmela, nakaka-relate ka, parang ako yun na. Kaya na-addict ka, manood ng teleserye. Tanong, may na-addict bang manood ng teleserye naging milyonaryo? Wala. Dito, ma-addict ka. Ma-addict ka dito. Yung mga katulad mo, mas mababa pa sa'yo, yung mayaman. Papakilala ko sa'yo. Ma-addict kang attend dito. I guarantee you, number 1, matututo ka. Kung gagamitin mo yung natutunan mo at sasagawa mo sa buhay mo, number 2, aasenso ka. Now, my question is this. Handa ka na bang mabago buhay mo this year 2014? Yes! Do you believe that God is good? Yes! All the time. God is great. Sipin mo, sa dinami-dami ng taong pwedeng makinig ngayon, ikaw yung nakuupot na pagsiksikan ngayon. Tapos sasabihin mo, Lord, eto na ba yun? Ano gusto mo buwaba sa Lord? Bato ka kayo ngayon, mag-7 heads ka. Hindi niya gagawin yun. Tandaan niyo ang opportunities. Ang opportunities, lagi siya na nagdi-disguise as problems. Alam ng mga Chinese yan. Yung Chinese character, pag binasa mo opportunity, pag binaliktad mo problem. It's up to you how you are gonna perceive this presentation. Kalahati ng nakinig, sabi na, grabe, ang ganda, mababago buhay ko, wala akong pera. Kalahati ng nakinig, grabe, mababago buhay ko, 8,000 lang gagawan ko ng paraan. Bakit ganun? Kalahati ng nakinig negative, kalahati ng nakinig positive. Simple lang. Kung paano kayo lumaki. Lumaki ka ba sa bahay na lahat ng gusto mo sinusuportahan? O lumaki ka sa isang bahay na puro negative? According to statistics ng Filipino family, according to the Department of Social Welfare, ang isang teenager by the age of 20, may 20 ba rito? 20 years old? 20, ayan si Sir. Ang Pinoy sa edad na 20, dagdagan mo pa ng 4 na 0. Ayan, they have heard negative things about themselves 200,000 times. You might be saying, Doc, exage ka naman. Hindi po. O yung mga may anak na 3, 4, 5, 6 years old, tignan nyo kung totoo to. May anak ang makulit. Alas 11 ng gabi, ayaw pa matulog.
Anak naman, ayaw pa matulog, puyat na ako, maga pa, pasok ko bukas. Nangyayari hindi. Tingin mo sinasabi mo, positive, negative. Ba't ka naman tumaing, alas 4 ng madaling araw, iiyak-iyak ka, pakakatulog ko lang. Nangyayari hindi. Pag-isip, ba't mo kailangan dahon-dahon yan? Ba't pakalat-kalat yung dahon? Ba't ka pumupo dyan? Ba't ka umihiyan? Di ba niya yan? Bata yan talagang ganun. Unawain mo, ba't ikaw, nung bata ka ba, sa banyo ka kagad? Tapos sisigawan mo ng ganun? Positive, negative. Bata pa lang negative na ini-input mo. Lumaki-laki yung bata. Lumaki-laki, anak, gising na, ba't tanghali ka gumising? Ba't tanghali mo pinatulog? Kung maaga mo pinatulog, umaga gigising. Tama. Pag late mo pinatulog, late lang gising yan. Sa'yo pa rin ang balik. Okay? Anak naman, kinder ka na, ba't late ka pa pumasok, hindi ka pa marunong magtali ng sintas sa sapatos. Positive, negative. O, bumalik sa school, anak naman, paghahayag na aling subject, 72 ka pa, ano ka ba, Koreano? O, pagdating naging elementary, anak, pinatawag ako ng principal, binusohan mo rin yung classmate mo. Kapwa lalaki mo yun. Katakot yun. O, pag lumaki-laki pa high school, anak, balita ko, crush mo daw yun O, wag mo nituloy, ang pangit ka, di ka sasagutin yan. O, pamilyar ba? Pamilyar. O, pag-graduate na high school, anak, wala nagkukuliyo sa atin, ha? Talagang ganyan ang buhay. Pamilyar ba? O, anak, wag ka na mag-abroad kasi kung mamalasin ka rin, dito rin mamalasin ka. Pamilyar po ba? Pag nagka-girlfriend, nagka-boyfriend, naku, wag mong seryoso yan, magkakahiwalay din kayo, mambababae din yan. Pamilyar o hindi? Pagbukas mo ng TV, ng dyaryo, ng radyo, Diyos ko po, ano pinag-uusapan? Positive, negative. Showbiz, ano pinag-uusapan? Skandal. Kailan maghihiwalay? Politiko, ano pinag-uusapan? Napoles. Sana punta yung mga billion-billion donation. We are living in a negative world as we speak. Tapos papasok ka sa opisina at negosyo namin, kami na puro positive. Magtataka ka ngayon, bakit sa yung global payaman ng tao? Bakit sa yung global palakpakan ng palakpakan? Bakit sa amin puro negative? Sa trabaho ba ganyan, yay, sweldo na, yay, walang natira. Ang bayad ng utang. Subukan nyo lang. Maghanap ka ng tagayang global dito, sabihin mo, tagayang global, power. Sasagot yan, grabe. Biruin mo, sasabihin mo tagayang global dyan, alam mo partner, 3 months from now, maglalabas ako ng kotse, Vios, limited edition, brand new. Pag may nakarinig na yung global dyan, alam mo sasabihin, power. Ako din. O, subukan mong gawin yan sa trabaho mo. Subukan mo lang, this coming Monday may pasok. Hanapin mo yung best friend mo sa trabaho. O kaya yung classmate mo, hanapin mo, sabihin mo, power. Sabihin mo, anong power? May puto ka ba? Sabihin mo, best friend, 3 months from now, maglalabas ako ng kotse, Vios, limited edition, brand new. Alam mo sabihin ng best friend mo, saan mo nanakawin? Kung ikaw maglalabas yan, hindi mas lalo na ako. Sabi, bobo-bobo mo, mas matalino ako sa iyo Sa labas ng kwartong to, pag ikaw nangarap, hahatain ka pababa. Dapat, pare-pare tayong mahirap, pare-pare tayong nag-uutangan at hindi nagbabayaran. Huwag ka nang yayaman ka pa, pare-pantay-pantay tayo. Pamilyar ba? Pero sa loob ng kwartong to, pag ikaw nangarap, hahatakin ka namin pataas. What you've heard today is what we call new knowledge. Ano ba rin sa knowledge? Kaya tama si Kaya Ernie Baron, knowledge is? It is so powerful, it can change your mind in a snap, pwedeng mabago ang buhay mo. Pero useless tong presentation na to, kung pagdating mo sa bahay, baliwala. May bago ka na natutunan, hindi mo naman ginagawa, useless. Dapat yung bago mong natutunan, isabuhay mo, gawin mo. Guys, I've been doing this for the past 16 years. Alam ko na yung itsurang yayaman at hindi. That's the bad news. Good news, pare-pare tayo na itsura. Ibig sabihin, lahat kayo may potensyal na umasenso at yumaman. It's up to you how you gonna look at this. Guys, thank you very much. You've been a wonderful audience. God bless each and every one of you.